Alam mo ba yung nangyayari ngayon? Yung mga naririnig natin at nakikita natin sa social media, the news, politics, politika. Gustong-gusto natin yun, di ba? We are all entertained. Gusto natin pag-usapan. Everybody is a journalist these days. Everybody can have his opinion or is entitled to his opinion. But you know what? It's really a mess. It's chaotic. It's toxic. Evil. Madness. Alam niyo bakit? Because politics is meant to be that way. Why? You better ask yourself. To tell you the truth, I really hate politics. Nagtataka kayo kung bakit dito ako nagsasalita sa inyo na gusto nyo naman yung politika. Wow, may butterfly. Lagi may butterfly lumilipad. Imbes na mag-unite tayo, magkaisa, in solidarity, nagkawatak-watak tayo dahil sa politika. Hindi tayo nagkawatak-watak dahil magkalayo-layo tayo ng mga lugar na archipelago. We are composed of so many islands. The main thing is we love politics because maybe we love to divide ourselves. Kailan ba nangyari na nagkaisa tayo? EDSA Revolution? EDSA 1? Maybe in the eyes of the Liberal Party. Alam niyo bakit hindi tayo magkakaisa? Kasi yun ang goal ng mga politiko at yun yung goal ng media. Yun yung gusto nila na hindi tayo magkaisa. Kasi para kontrolin tayo, para sila yung may control sa atin. Napansin nyo, we don't have any choice or we don't have so many choices pag election. Well, pag minsan, we have 4, 5, 6 candidates, lalo sa presidential. But usually, di ba, dalawa lang yung pagpipilian. That's also related to business. Like, dalawa lang talaga. Dalawa lang yung pagpipilian natin. So, we don't have any other choice. Whether yung sa isa ka o yung sa kabila. ABS-CBN ka ba? GMA ka ba? DDS ka ba? Dilawan ka ba? Sa ngayon, DDS ka ba o BBM supporter ka ba? Duterte versus Marcos. Smart, Globe, PLDT, Globe, Coke, Pepsi. Tulad yung kanta ni Dong Abay. Gusto natin ng away. Gusto natin ng chance na i-prove na tama tayo. Tama tayo sa ating pananaw. Sana at dapat yung ating goal hindi yung may kakampihan tayo na kandidato o dito ka sa kabila tapos babanatan mo yung kabila kasi kalaban ng kakampi mo. Nagiging propagandist ka na. Diba? Nagiging journalist ka na. Nagiging kolumnista ka na. Alam mo ba anong dapat natin gawin? Ito ang dapat natin gawin.
dapat nating gawin ay pag meron tayong gusto na kandidato o gustong botohan, wag natin silang i-promote. Wag natin sisiraan yung kalaban. Ang gagawin natin, we just have to keep it to ourselves. Kung sino yung gusto natin na kandidato. Kung meron man tayong opinion, sabihin natin, maybe in your Facebook page or in your Facebook account, yung mga bagay ng gusto mo sa kandidato ng gusto mo. Pero wag ka nang sumira sa kabila. Kasi ang tendency, yung kabila, magdidepensa yan, re-rest back yan sa'yo. Tulad ng ginagawa ng mga politiko ngayon, di ba? Yung ganun. It won't do any good. Ang role lang naman natin dito sa society, dito sa as citizens in this country is to vote, di ba? Hayaan nyo yung mga maririnig nyo sa media, sa news, sa social media, traditional media, the papers, the TV. Wag nyo seryosohin. Huwag kayo magpadala. Saliksikin nyo. Kung meron man kayong gustong malaman, huwag nyo kagad paniwalaan yung ganitong balita o sinabi ni ganito, sinabi na ganyan. And then you come up with a conclusion. You come up with your own opinion. And then pagdating ng election, yun ang bobotohan mo. Yun ang bobotohin. Hindi na ako marunong mag-Tagalog. Yun ang bobotohan mo. Diba? At kung nasa labas ka, meron kang maririnig ng mga usap-usap. Si ganito, si ganyan. Si Mr. ganito, si Mr. ganito. Dapat hindi yan ginagawa eh. Ganito, ganyan. Diba? Personalities in the politics. Try to make iwas. If you want to have some opinion, sulat mo. Mas maganda kasi yung masusulat mo kaysa putak ka ng putak sa labas. Hindi mo napaplano yung mga sasabihin mo kasi we tend to become emotional kapag we are talking to other people about certain issues like in politics. So it's better iwas, and it's better to write maybe in your Facebook account yung thoughts mo about that candidate. So I hope you learned something today.